While we would like to actually tira natin maigi kung ano mga ebidensya laban sa Vice President. So, ang ebidensya lang would be the 128 million o billion. Pero bakit pinabayaan natin yung flood control projects na billion-billion ang halaga? February yan. Feb 6 yata, Feb parang 6. ganon. Ano po yung pinagkakandaan na po ba ito sa Kamara? Actually, wala akong alam dyan, Maan eh. I mean, ang alam ko dyan, yung Makabayan Block will be the one to file the impeachment. Sila magpapile ng impeachment. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement support. Naku. Yun ang alam ko. Oo. Ay, Kaya, so, I don't know, kung Makabayan Block yan, maaaring mga anim sila. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ng mga administration congressmen to support the impeachment. So paano ho 'yun? Kung hindi suportado ng mga kongresista, paano magiging kapalaran nun na Kong Benny? Magiging baliwala. The thing is, kasi ang inaano, yung sinasabi ng mga congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Ayun nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update page. Mukhang wala na ho talaga. Binabaliwala na lang ho yung impeachment na isinusulong nila kay BP Sara. Ayan mga kabdita, mismong sa tenga, mismong sa bunganga nitong si Kong Benny Abante mga ka-update, wala na. Malabo na ho yung impeachment na isinusulong talaga dito sa Vice Presidente. Kasi mga kabdita, hindi na raw ho na-excite yung mga congressman na alam nyo na kasi papalapit na nga rin yung 2028 mga ka-update. Siguro nagkakaubusan na ho ng pambayad si Bobong Marcos Jr. dahil nga nabisto dyan sa flood control issue. Ngayon, wala na hong gana yung mga congressman kung hindi sila makakatanggap ng malaking pera. Wala na ho. Pero itong kay Marcos Jr., mga kabdit, umuugong-ugong pa rin ho yung malakas na panawagan na impeachment ho laban sa kanya ngayon din hong Februaryan, mga kabdit. Kaya sa tingin ho natin, may mga kabdita, may maano na ho talaga, may matatanggal na dyan at may mapapalitan na. Mukhang luluklok na talaga itong si BP Sara bilang, alam niyo na ho yan, bilang presidente. Kaya mga update pakinggan na lang ko natin ito naging payag ni Benny Boy Dila na kahit na wala na bumabaliktad-baliktad na si Benny Boy Dila, hindi pa rin ho natin yan kakampihan dahil napakawalang hiya ho niyan. Kaya update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lang ho. Malaking tulong na yan. Sabay-sabay ho tayo mag-komento, mag-react dito kay Benny Boy Dila. Rekta na ho tayo. Ibig sabihin, more senators will not support the impeachment so, proceeding. ibig sabihin, wala na bang pag-asa na mahabol natin? Alam mo, ano yan yung bang, sabi ko nga we will just cross the bridge and we get there, no? Yung lagi sinasabi nila. But at this point in time, wala akong nakikitang talagang massive support for the impeachment right now. Pero kung I don't know when we get back to the Congress session, palagay ko mga 2 weeks from now, kung merong talagang magkakaroon talaga ng support. kasi Pero at this point in time, hindi pa eh. pero kung ang magiging basihan is bakit tinatabangan yung mga kasama niyo dyan sa Kongreso, yung naging kapalaran ng impeachment sa panahon ni dating Senate President Jesus Escudero, iba na ngayon ng di ba? Iba na ngayon ng liderato? Maaari, iba na liderato, pero still, meron pa rin mga May doubt pa rin. supporter si Vice President Sara that will go against the impeachment. Okay. So, sabi ng mga ibang nakausap ko, ano mangyayari sa atin yan? We will just be, is only an exercise of futility. Pag tinuloy natin yan, wala rin maaari mangyari. Pero in the next 2 weeks, makikita po natin kung ano magiging kapasyahan ng mga
marami natin mga congressman tungkol dyan. O, Kong Ben, so malilinawan in the next weeks, no? Kung Yes. oo. Pero yun nga kasi parang ngayon pa lang ay yun nga, yung pakiramdam na walang pag-asa. Pero hindi ba okay na mas, kumbaga, itry pa din? Lalo't may support ng Oo. public. Oo. Oo, malaki yung support ng public dyan. Kasi hindi naman namatay yung hindi naman namatay kung Benny, di ba yung yung We will see dahil meron yata silang one of the evidences that they will file. Kasama yung testimony ni Madriaga. Adriaga. Kasi nga hindi Oo. naman na-absuelto dun sa... Oo, hindi naman Medyo, Dahil hindi nga medyo nagtuloy-tuloy. medyo matindi ang testimony ni Madriaga. Medyo matindi yun Kaya palagay ko, makikita rin ng ating mga kapwa congressman yan. Ako, I'm thinking kung anong magiging stand ko tungkol diyan. I really would like ako personally speaking kung talagang merong overwhelming evidence to warrant the case, why not? hindi naman tinatabangan. Ayan mga kabdite, medyo na ho si Benny Boy Dila dito. Yung hindi na ho talaga siya parang anti-Duterte. Kasi parang, ang tawag ko dito mga kabdite, yung gumigilid-gilid na ho siya. Kung may matindi lang daw hong ebidensya, doon lamang daw ho siya pipirma dyan sa impeachment laban ho kay BP Sara. Pero pag wala. Tahimik ho sila, di ba? Ganyan ho talaga mga kabdate. Pag wala na ho pambayad si Marcos Jr., si Martin Romualdez, dahil wala na ho sila makurakot talaga. Kasi nangangabisto na ho yung matinding sindikatong pinapaikot o pinapatakbo nila dyan sa gobyerno. Diba? Halatado na ho kasi sila mga kabdate. Wala na ho yung impeachment ni BP Sara. Kumbaga, pinipilit na lang ho nila para hindi ho makatakbo sa 2028 presidential election. Ang kaso wala ho, malabo na ho talaga yung impeachment ni BP Sara na hindi na nga na-excite, hindi na nga natutuwa yung mga congressman dyan. Diba? Ng interes ang Congress kay Madriaga. Hindi naman. Oo. Sa amin, ako, personally speaking, I think yung testimony ni Madriaga is quite strong. Pero Quite strong. posible bang magbukas kayo ng House inquiry dito sa mga aligasyon ni Madriaga? Anong komite papatak? Oo. Kung sakasakali. Maaari, it might be, that will, hindi ko alam if that will fall under the good government or public order. Oo. Sa tingin niyo po, harap na kaya ang pangalawang pangulo? Kasi naalala ko nun, dismayado rin kayo nun dahil nga ilang beses nang tumatakbo yung Committee on Good Government and Public Accountability at hindi siya uma-attend. Ikaw lang ang kasawa-sawa. Ako, sa palagay ko, I don't think that the Vice President will face the hearing. Oo, palagay ko hindi na siya pupunta yan. Nawala She does not actually respect the mandate of Congress. Oo. Nawala tuloy yung sinasabi yun ang nila, problema. di ba, kung Benny? Gusto niya bloody. Oo. Wala naman. Ni patak, ni gamugong patak ng dugo. Wala tayo nakita. Wala. Pambira. Ba't naman gusto niyo maging bloody pambira Hindi, di ba sabi niya? Yeah, sinabi niya, Oo. oo. I do not even know the meaning of sinabi niyang bloody. Oo nga eh. Saan tayo mapunta? Kung Benny. Oo nga. Kasi, the thing is, na-overwhelm kasi ito ng mga corruption on the flood control project. Yun ang problema. So Oo. yung binabalita mo sa amin, parang tantamount to saying na wala tayong aasang impeachment this year. Ganun ba? Kasi while we would like to actually tira natin maigi kung anong mga ebidensya laban sa Vice President. So, ang ebidensya lang would be the 128 million o billion. Pero bakit pinabayaan natin yung flood control projects na bilyon-bilyon ang halaga? Di ba? Ilang mga Yun ang problema dyan. ilang mga congressman na yung naringgan mo o nakita mo ng parang tinatabangan diyan?
Ano may mga ilan na eh. I Oo. mean, kasi alam mo, the thing is, alam mo naman ang Congress ngayon, they work through the leadership to the political parties, no? At makikita mo naman kung wala masyadong support sa political parties, you would know that the congressman that belong to political parties would not in any way support it. Painumin nyo kaya yung mga yan na pinigang... Ayun na nga mga kabdita, mismong si Benny Boy Dila, wala ho talagang malakas na ebidensya laban ho dito kay BP Sara. 125 million confidential funds lang daw ho talaga ang kayang iba to. Talagang makikita na ho natin mga kabdit na wala na, mahina na ho ang suporta, ang laban ho dito sa impeachment ni BP Sara. Mukhang si Marcos Jr. yung mapapatalsik na at si BP Sara talaga ho ang luluklok dyan. Kaya mga kabdita, susunod naman ho natin itong naging desisyon ng ICC kung makakauwi na nga ba ito si Tatay Digong sa kanyang interim release o hindi. Kaya direct na rin ho tayo dito. Morning po. Good morning and it's good to see you, Attorney Gilbert. Ngayon, ano na talaga ang desisyon dito sa ng ICC pre-trial chamber dito sa apela na baligtarin ang desisyon nito? Tama po ba na nagkaroon ng desisyon na o at least meron ng rekomendasyon na fit to stand trial si Duterte, pero has that been confirmed by the pre-trial chamber or appeals board? Can you please explain this to us like we were grade 2 students? Okay, linawin ko lang po Okay. Doon po sa issue ng fitness to stand trial ni Mr. Duterte, wala pa pong decision ang Okay. pre-trial chamber. So, yun pa po yung kailangan nating hintayin. Yung pong fina-file ng defense, at marami po silang fina-file, ito po yung sa mga incidental matters po. Yung komunikasyon between the registry at yung expert panel. Ngunit, hindi po sila kinatigan ng pre-trial chamber at gusto rin lang mag-apila, hindi rin po sila kinatigan ulit ng pre-trial chamber. Kaya po yung issue ng fitness to stand trial, hinihintay pa po natin yung decision ng pre-trial chamber. Okay, so ibig sabihin, as far as the Duterte camp is concerned, merong pang pagkakataon na iapila ito and to hopefully get the decision na he's not fit to stand trial. Okay, dahil hinihintay pa natin yung issue ng fitness to stand trial, kailangan po natin hintayin ano po ang magiging decision ng pre-trial chamber at hopefully maka-decide na po sa lalong madaling panahon yung pre-trial chamber sa issue na yan. Attorney, kahapon kausap ko po si Attorney Cristina Conti, no? At sinabi po niya na ang ginagawa ng defense ni dating Pangulong Duterte ngayon, yung medical, ano tawag dito, yung mga pag-tests, no? Yung tests niya to affirm his fitness to stand trial ay ginagamit ngayon ng kanyang defense to also be the reasons why he needs the interim release. Ano po ang nakikita ninyong possible ways that this can go? Alam mo Rica, ang pre-trial chamber hindi niya hinahalo yung dalawang issue na yun. Mhm. Kasi magkaiba po yung issue na yun. Yung issue po ng fitness to stand trial at yung issue po ng interim release, ibang-iba po. Iba yung mga factors po na kino-consider. Kaya po, dapat po wag pong gamitin ng defense yung kung ano man pong naging report ng experts. Kasi in fact, base lang po sa naging observations po ng prosecutor, ng Office of the Public Counsel for Victims, at pati po ng defense. At ito, galing po ito sa naging observation ng defense. Mababasa mo na mukhang ang naging conclusion po ng expert panel ay Mr. Duterte is competent to participate in the pre-trial proceedings.
Kaya po, hinihintay po natin kung ano pong ultimately magiging decision ng pretrial. Issue po ng interim release, ibang-iba po yan sa fitness to stand trial. At yan pong naging position ng pretrial chamber na iba pong issue yan, kaya wag po silang dapat Unang-una ho sa lahat, Manong, ha? Pag hindi ho qualify si Tatay Digong, lalo na, limot-limot na, hindi ho siya papayagan mag-trial, magsalita ho dyan, tumistigo o kung ano man pong depensahan ng kanyang sarili kasi unang-una sa lahat, pag limot-limot ka na, makakalimutin ka na, Manong. Mismong ICC na ho'y nagsabi niyan, mga kapdate. Di ba? Ginagawa na lang ho nilang mang-mang yung sarili nila para pag mukaing yung mga EJK victims dyan, may pag-asa din sila. Di ba? paghaluin. Kasi magulo po kung halu-haluin natin sila. May connect din po ba dito, attorney, yung paghingi nila ng listahan o communication at roster ng mga medical experts na accredited ng ICC? Well, actually, yung yung list of panel of experts, alam po yan ng lahat ng parties. Alam po yan ng defense. I think yung hinihingi nilang disclosure ay yung naging communication between the registry, na isa pong organ ng ICC, na neutral, at yung pong expert panel. O kasi gusto nilang gamitin for their own arguments. Ngunit, hindi na po pinayagan ito ng pretrial chamber kasi alam naman actually, alalaman naman talaga ng ng defense base po dun sa naging report ng mga eksperto. Kaya hindi na po pinayagan yung disclosure na yun. Okay. So, halimbawa lang po, only for purposes of discussion, halimbawa mabaligtad nila at magkaroon nga ng desisyon na hindi fit to stand trial si Duterte. Ito ho ba ay nangangahulugan o mangangahulugan na automatically he can be given an interim release? Hindi yan automatic, Peter, kasi in the first place, magkaibang issue sila. At in fact, mahirap talagang makapagsagot, Peter, sa issue na yan. Alam mo bakit? Oo. Wala pa pong na-decide ang pre-trial chamber tungkol sa fitness to stand trial, at wala pa pong actually na-grant na application for a declaration na hindi fit ang isang suspect. Wala pa pong na-grant na ganon sa chambers. Kaya mahirap talaga sagutin yung issue na yan. Pero para lang sa direct answer, hindi po automatic na magkakaroon po ng interim release. Okay. Kasi ang isa pong detainee, pwede namang magbago yung kanyang condition. Okay. Attorney Gilbert, based on your objective assessment, is this case moving as expected or medyo masyado nang tumatagal? Actually, Peter, to be frank, matagal na po siya. Kasi marami pong file ang defense. In fact, sinabi na rin ng prosecutor na kung meron mang delay or unreasonable delay, ay hindi po sa prosecutor's side po yan. So, ini-imply silang final. In the first place, kaya po na reschedule, kaya po na hindi natuloy yung September 2025 na confirmation of charges, dahil na rin po sa final ng defense na sa issue ng fitness to stand trial. Kaya sa panig po ng mga biktima ng war on drugs, sana po magkaroon na po ng decision doon po sa issue ng fitness to stand trial, kasi anyway, meron na pong expert panel report. At sana po ma-confirm nga na fit to stand trial si Mr. Duterte at ma-schedule na po yung confirmation of
atat na atat ho talaga silang gawing guilty si Tatay Digong. Pero hindi ho nila iniisip, mga ka-update, yung mga naging biktima ng mga hinayupak na yan. Isipin nyo ho, mga ka-update, marami ho sundalo yung mga binubuwis ho yung buhay sa gyera kung saan dito ho sa ating bansa, lalo na dyan sa Marawi. Pero mga ka-update, etong si Kian, kilala nyo ba yung Kian? Yung 17 years old daw na nasawi diyan sa pinatupad na war on drugs ni Tatay Digong. Isipin nyo, yung Kian na yan, diyan ho sa nasasakupan nila, sa kanilang lugar, sa barangay, sinasabi na ho, isa hong runner, lahat ho, gumagamit, tapos utos-utosan ng kanyang tito. Yan ho mga kabdit, umubong-ugong na ho yung issue na yan. Pero isipin nyo, dahil kahit na gumagamit, nagra-runner ho siya, nagawan ho siya ng rebulto. Pero yung mga sundalo nagbuwis ho ng buhay, lahat ho ng mga nagsasakripisyo, yung mga totoong bayani sa ating bansa, hindi ho napagawa na rebulto. Ganyan ho kawalang hiya. Uunahin pang gawa ng rebulto yung mga, alam niyo na, yung mga kriminal, yung mga gumagamit, kumpara naman ho sa mga totoong heroes sa ating bansa. Kaya mga dito, kung meron kayo naging komento reaction dito sa siraulong attorney na ito, komento ho nyo yan sa comment section at ating pag-usapan. Kaya mga dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.